Nalaman na kung saan ginamit ni Vice President at dating Department of Education Secretary Sara Duterte ang kanyang intelligence at confidential funds matapos atasan ng Kamara ang Commission on Audit na isumite ang mga dokumento ukol dito. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget ng COA sa susunod na taon, inatasan ni Marikina Representative Stella Kimbo, presiding chairman ng nasabing komite, ang kanilang report kung saan nagamit ni Duterte ang kanyang confidential at intelligence fund. Ginawa ni Kimbo ang kautusan matapos walang tumutol sa mosyon ng 3 miyembro na Makabayan Bloc na mag-issue ng subpoena duces tecum sa COA kaugnay ng kanilang report sa intelligence at confidential funds ni Duterte. Sa pagtatanong ni ACT Party List Representative Franz Castro, inamin ng COA na nakapagsumite na ng report ang Office of the President at maging ang DepEd kung saan nila ginamit ang kanilang intelligence at confidential funds. Dahil hindi pwedeng isapubliko ang report at aksyon ng COA, hiniling ni Castro na mag-issue ang komite na subpoena duces tecum upang makita ang buong report na hindi tinutulan ng kanilang isang miyembro ng komite. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi inaudit ng COA ang intelligence at confidential funds, subalit nagre-report ang mga ahensyang may ganitong pondo. Kabilang narito ang 125 million pesos na intelligence at confidential funds na nagastos umano ni Duterte sa loob ng 11 days noong taong 2022 at maging ang 150 million pesos na ibinigay sa DepEd at 500 million pesos sa OVP noong taong 2023. Kailangan nating makita kung tama ang paggamit ng pera ng bayan, ani Castro. Kaya ipinasok ang kanyang mosyon lalo na't walang malinaw na paliwanag si Duterte kung saan nagamit ang pondong ito. Magugunita na dahil sa controversial na 125 million pesos, iniatras na ni Duterte ang kanyang hinihingi intelligence at confidential funds para sa taong kasalukuyan. Samantala, lumabas na sa resulta ng mga survey ang mga kandidatong higit na tinatangkilik ng mga overseas Filipino workers, partikular na ang mga may matibay na paninindigan sa pagtataguyod ng kanilang mga karapatan at kapakanan. Sa survey kamakailan, Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI, mula noong July 28 hanggang August 2, 2024, sa 3 pangunahing samahan ng overseas Filipino workers ay natukoy ang mga paboritong kandidato sa Senado ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Nangunguna si Dante Marcoleta dahil sa kanyang masigasig na pagtatanggol sa mga karapatan ng OFW na nananawagan sa Department of Migrant Workers na paigtingin ang mga hakbang laban sa pagsasamantala. Kasunod naman dito ay si Erwin Tulfo na kinikilala para sa kanyang mga programa na inuuna ang kapakanan ng mga OFW. Pumangatlo naman daw dito si Rodrigo Duterte na anilay may matibay na suporta daw dahil sa kanyang pagpapatuloy at pagtataguyod sa kapakanan ng mga OFW at wala daw nitong humpay na laban kontra sa droga sa Pilipinas. Kabilang sa survey ang mga miyembro ng Overseas Filipino Workers Veterans Association o OVA at Patriotikong Pilipino, dalawang mga kilalang samahan na kumakatawan sa interes ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Mahahalagang personalidad mula sa mga grupong ito tulad ni Ferdinand de los Reyes, chairman ng OVA Caloocan Chapter, Rolando Buenafe, Global Administrator at Political Affairs Officer ng OVA, at Roberto Tan, Pangulo ng Patriotikong Pilipino, ang nagbigay ng mahalagang ambag sa pagpapahayag ng mga politikal na opinyon at alalahanin ng komunidad ng OFW.
iba pang mga kandidato na nakapasok sa top 12 senatorial preferences ng mga OFW ay sina Amy Marcos, Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Willie Ong, at Bongo. Ang mataas na ranggo ni Marcoleta kasama ang malakas na suporta kina Tulfo ay nagpapakita ng kanilang patuloy na pagsusumikap na ipaglaban ang mga karapatan at kapakanan ng mga OFW na nagsisigurado ng kanilang dignidad at makatarungang pagtrato sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuan. Habang papalapit na ang halalan sa Senado, inaasahang magiging mahalagang aspeto ang boto ng mga OFW sa pagtukoy ng magiging resulta ng eleksyon. Ang mga resulta ng survey ay naglalantad ng mga prioridad at alalahanin ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na binibigyan diin ang kahalagahan at pangangalaga sa kanilang mga karapatan at pagtugon sa mga natatanging hamon na kanilang nakaharap.